Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay February 1, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 5, verse 1 to 12. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakalob sa kanila ang kanilang minimiti. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy New Month na po sa inyong lahat. February na, bagong pag-asa. Sa gospel natin ngayon, narinig natin na si Jesus ay umakyat sa bundok at tinuruan niya ang mga tao. Pagtitingnan natin, sino ba yung kanyang audience? Sino yung kanyang mga kinakausap? Magugulat tayo. Ang kaharap ni Jesus, hindi yung makapangyarihan, hindi yung mayayaman, hindi yung matatalino, kundi mga ordinaryo. Mga ordinaryo in a sense na ang kaharap niya ay yung mga mahihirap, yung umiiyak, inaapi, yung mga gutom sa katarungan, yung mga nasasaktan. At makikita natin yung pattern ng kanyang sinasabi. Lahat, paulit-ulit niyang sinabi, yung salitang mapalad. Sa exegesis o yung message ng gospel natin, makikita natin na ang salitang mapalad ay hindi lang yung pagiging mapalad na dahil masaya sa pakiramdam, kundi yung mapalad ay yung merong malalim na kalagayan ng buhay na nakaugat sa Diyos, kahit hindi madali ang sitwasyon. Hindi sinabi ni Jesus na mapalad yung mga mayayaman, kundi mapalad ang mga dukha sa espiritu. Hindi niya sinabing mapalad ang malalakas, kundi mapalad ang maamo at mapagpakumbaba. Kaya kung i-check natin, marami sa mga mapalad na binanggit sa gospel natin ay yung mga taong madalas na hindi natin gusto na maging. Sino ba naman yung gustong umiiyak? Sino ba yung gustong laging naapi? Sino ba yung gustong laging nagtitiis para sa tama? Sino ba yung gustong nasasaktan na kahit ganitong oras, gising pa din? Pero sinasabi ni Jesus, hindi nasusukat ang halaga ng buhay sa ginhawa, kundi kung paano tayo nagmahal, nagtiwala, nagpatawad, at manatiling tapat. Minsan, nasa gitna ka ng hirap, pero hindi ka nawawala. Minsan, sugatan ka, pero hindi ka bitter. Minsan, tahimik ka lang, pero buo ka sa loob. Siguro, sa mata ng mundo, mahina iyon. Pero sa mata ng Diyos,
mapalad ka. Kaya ngayong araw na ito, sikapin natin na maging isa sa mga mapalad na binanggit ng Ebanghelyo. Magpakita ng pagpapatawad, magpakita ng habag, magiging mapalad tayo. Sumasa tayo sa Diyos, magkaroon tayo ng dukha sa Espiritu. Ibig sabihin, wala tayong ibang pwedeng asahan. Asahan lamang natin ang Diyos. Nagiging mapalad tayo. Let us pray. Panginoon, turuan mo kami ng kakaibang landas ng kaligayahan. Yung mundo namin, lagi ang hinahabol. Maging mayaman, maging makapangyarihan, laging pinupuri. Pero Lord, turuan mo kaming pumili ng kababaang loob, ng habag at katapatan. Gawin mo kaming mga taong mapalad, hindi dahil perpekto ang buhay namin, kundi dahil ikaw ang sentro nito. Amen. Kung meron po kayong kakilala na pagod nang habulin yung tagumpay, pagod nang habulin yung mga achievements and goals, pero naghahanap ng tunay na kapayapaan, i-share natin yung gospel na ito. Share natin ito sa ating mga GC, sa ating mga kaibigan, kamag-anak, kapamilya, sa mga classmates natin. Minsan, isang share lang. Ito ay nagiging paanyaya para matuklasan nila ang kakaibang mapalad galing sa Diyos. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, nag-aanyaya, halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all. Happy Sunday po sa inyong lahat.